Yan, bali natanggalan na po natin yung kanyang engine oil fan, no? Ayan, kung makikita niyo, silicone gasket lang yung ginamit dito. So, tanggal natin yung bumper niya, mga ka-GM, para may labas natin itong radiator kasi nasarapan yung kanyang AC condenser yan. Hello mga ka-GM, sa mapagpalang araw muli sa ating lahat. Ito po at may gagawin na naman tayo sa Hyundai Santa Fe 2021 model. Ngayon, ang complaint po ng customer sa atin, ang sinasabi niya, tumataas daw yung kanyang temperature gauge dito. Pero ang kilometer ng kanyang sakyan ay 152,000 halos na siya, no? Para magkaroon po ng idea rin yung iba, like and share po sa ating mga videos at paki-follow na rin po yung aking Facebook page sa mga hindi pa mag-follow. So ngayon, dadalhin po natin sa loob ng workshop para magkaroon din po ng idea yung iba at para ma-diagnose din po natin mabuti kung ano yung mga problema nito na posibilidad na pinanggalingan ng kanyang pagkakaroon ng engine overheating, no? Yan, isa itong SUV type. Yan siya. So ilalagay muna natin sa loob ng workshop at ililifter po natin, tataas po natin itong sakyan para makita po natin at ma-check po natin mabuti sa pang-ilalim niya, no? Baka may mga leaking yung mga hose, ganun. Ito, nadala natin dito sa loob ng workshop, mga ka-GM. Yan po siya. Tapos mapapansin natin nagbabawas daw yung kanyang engine coolant dito, no? So ayan siya. Ngayon may napansin tayo dun sa ilalim, mga ka-GM, dun sa may thermostat housing niya doon sa ilalim. Ngayon titignan pa natin mabuti yun, no? Tapos dito sa kanyang radiator dito sa ilalim. So ayan po, kung mapapansin po ninyo, mayroon siyang marking doon ng leaks doon sa ilalim, no? Yun, yan, dito sa harapan ng radiator parang may butas siyang maliit doon. Kaya titignan din natin, tatanggalin din natin yung radiator niya kung mari-repair pa siya, no? Yan po yung posibilidad na pinanggalingan ng kanyang pagkakaroon ng engine overheat at pagtaas ng temperature gauge niya. So tatanggalin muna natin at i-check natin mabuti. So kung mapapansin po natin, mga ka-GM, mayroon pa siyang leaking ng rito, langis dito sa kanyang engine oil fan gasket. Yan. Siguro ito bali silicone lang ang gagamitin natin dito. I-repair din natin ito, mga ka-GM, kaya tatanggalin natin itong kanyang engine oil fan, no? Tapos lalagyan natin ng silicone. Yan, bali dinidrain natin yung kanyang coolant para maibaba natin yung kanyang radiator. So yan, kung mapapansin nyo, may mga talsik ng coolant dito sa ilalim. So ayan. Yan, tinanggal muna natin pansamantala yung kanyang bumper, no? Yung mga tornilyo sa kailangan ma-repair. So ayan, nailabas na po natin yung kanyang radiator, mga ka-GM. Kailangan lang tanggalin yung bumper niya talaga. Tapos dito, naiwan na yung kanyang cooling fan dito. Tapos yung kanyang AC condenser, ayun na siya. Yun. Ayan. Kailangan natin ipa-repair yan, mga ka-GM. Ito na yung kanyang radiator. Ipapa-repair na lang natin yung kanyang butas. Yan. So ayan, para ma-repair siya. Hinangin siguro yan. Tapos yung nito, yung kanyang leaking sa kanyang engine oil fan ay tatanggalin natin, mga ka-GM, at para ma-repair siya, no? Malagyan natin ng silicone sa ilalim. Yan, bali natanggalan na po natin yung kanyang engine oil fan, no? Ayan, kung makikita niyo, silicone gasket lang yung ginamit dito ng Hyundai. So tapos dito, kaya naglilik siya dito, mga ka-GM, yan, makikita natin na kulang siya sa dikit, no? Kulang siya sa silicone. So kaya tumagas siya, nagkaroon siya ng leak. So ngayon i-repair natin. Lilinisin natin yan, tatanggalin natin yung kanyang mga silicone na luma, tapos lalagyan natin ng bago. Ayan yung ilalim niya. Ito yung kanyang engine oil pump. Yan. Tapos change siya sa ilalim.
Tapos ayun, nililinis yung ano niya. Nililinis yung kanyang engine oil pan para malinis siya. Yan, cooler free yung inilagay natin na silicone mga ka-GM. Tapos, yan hinihigpitan na ng kasama ko yung mga bolt niya. Tapos ngayon, bago natin nilagyan natin tong kanyang engine oil fan, tapos yung kanyang cylinder block para magsalubong yung ano niya. Tapos bago natin dinikit, 5 minutes bago natin siya dinikit, no? Kailangan matuyo siya ng konti yung ano niya, pinaka-silicone. Yan, hinihigpitan na ng kasama ko. At tinanggal din po natin yung kanyang battery dito, tapos yung kanyang frame. Ngayon, i-repair kasi natin itong pinakagasket niya dito sa kanyang thermostat housing mga ka-GM. Kasi leaking din siya ng coolant dito, no? Ayan, makita nyo yung leaking dito sa kanyang sa ilalim. Yung pinakagasket natin dyan, titignan natin yung gasket niya. So ayan, maraming leaking, kaya kailangan na ma-repair ng maganda para hindi magkaroon ng overheat. So ayan po siya mga ka-GM, ito po yung kanyang thermostat housing, no? Yan, tinanggal natin ng buo. At ito, bali mayroon siyang o-ring gasket dito. Ito lang yung ating i-repair, lalagyan lang natin siguro ng silicone kasi hindi naman sira yung kanyang pinaka-o-ring gasket. Yan, dalawa yan, paikot saka dito. Yan, makikita ninyo. Kasi mga gantong maliliit na leaks mga ka-GM ay kailangan na ma-repair. Kasi nga pag-uumpisahan niya ng coolant leaking, pagka naubusan ng coolant ay magkakaroon ng engine overheat o pagtaas ng temperature ng ating makina, no? Doon sa kanyang instrument panel sa loob. So kaya kailangan nating ma-repair yan. Lalagyan lang natin ito ng silicone seal para hindi siya tumagas kasi dito lang siya bandaw. Yan, ganoon po yung ating mga ginagawa dito. At like and share yung ating mga videos para magkaroon ng idea yung iba. At isa itong Kia. Tapos habang inaantay natin yung kanyang radiator dito kasi pina-repair natin sa labas, pinahinang natin, ito yung ating ginagawa ngayon. Marami po tayong video dyan na ang gagalingan ng mga idea para sa inyong sakyan mga ka-GM. So ito po mga ka-GM, no? Dumating na yung ating radiator na pinahinang sa ibang workshop, no? Yan, bali ni-repair lang po nila kasi may butas nga siya na maliit. Kasi pagka may butas po yan, kahit maliit lang siya, pag nag-init na yung makina, lalakas yung niya dyan, yung leaking niya, no, ng coolant. Kaya may posibilidad na mag-overheat yung makina. Kaya pagka mapansin po kayo na leaking sa inyong radiator o sa mga hoses niya, kailangan na pong ma-repair kaagad. Tapos ito, naayos na natin yung dyan, yung thermostat housing, yung kanyang leaking. Inayos na natin, nilagyan natin na silicone. Tapos nilinis na rin natin siya mga ka-GM. Ngayon, ikakabit ko na lang yung kanyang radiator, no? Yan dito. Kasi tinanggal natin yung bumper niya rito sa harapan para dito natin na pinalabas at dito natin kakabit. So ayan, bali lalagay muna natin mga ka-GM para mailapat natin yung kanyang radiator. So ayan po mga ka-GM, no? Bali na ikabit na po natin yung radiator nya. Tapos ngayon ay dino-double check na lang po natin, umaandar yung makina natin ngayon. Kasi bago natin ilagay yung kanyang bumper dito, kailangan i-double check natin yung ating gawa mga ka-GM, no? Para sigurado tayo, para hindi tayo ulit-ulit kung mayroon pa siyang small leak gano'n. So ngayon, yung inano rito ay okay naman siya, wala naman siyang leak. Tapos titingnan din sa ilalim. Yan, no? Bali okay rin naman siya mga ka-GM. Tapos yung ginawa natin na dito sa kanyang oil fan, yung oil leaking, so ayos na siya, wala na siyang leak. Yan, ganun po yung ating mga ginagawa, no? Double check pagka natapos nating nagawa. So okay na, like and share po yung ating mga videos para magkaroon din ng idea yung iba. Yan, maraming salamat po sa patuloy na support at panonood ng ating mga videos. GM Autotech.